yung number 2 na question ni Brother Ricardo Binarao Alapitan. Number 2, sabi niya, malinaw sa Romans 13:9 na siyam sa 10 utos umiiral pa. Siguro maganda basahin natin yung Romans chapter 13 verse 9. Ginaguide po namin ng programang Investigative Adventism ang mga Seventh-day Adventist sa paggamit ng Bible kasi maraming beses po mali na po ang paggamit. Ang sabi po sa binasa niyang verse sa Romans 13:9, daw dyan, Brother Toto, umiiral pa 10 utos. Ano ba sinasabi ron? Sabi sa Romans 13 verse 9, sabi rito, for the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word, you shall love your neighbor as yourself. Yun. Binanggit nga naman dyan, Brother Toto, no? Thou shall not commit adultery, thou shall not covet, thou shall not steal. Kasi, ba't daw, kumbaga, ang argumento niya, may umiiral pa. Kasi binanggit ni Paul ang 10 Commandments. Tama ba yung ganong conclusion, Brother Toto? Na ang Romans 13:9, nagtuturo si Paul na ang 10 utos umiiral pa. Ano sabi mo dyan? Palagay ko, yung math mali. Siyam na lang, hindi 10. Para sa akin, hindi mali na. Sinabi niya, umiiral pa rin yung 10 utos. Siyam na utos na lang. Kasi nga, kung ginamit ni Apollo as an example, yun, sinasabi ng 10. Siyam lang yung binanggit niya. Ano pa yun, napansin ko rin dito, yung binanggit din dito, yung you shall love your neighbor as yourself. Nasa 10 utos ba yan? Wala. Ngayon, para sa akin, itong siyam na ito, bago dumating ang Mount Sinai, umiiral na yan. Kasi nga, tama. Yung respect for human life. Yung principle. Yung murdering, covetousness, at saka yung about marriage, di ba, committing adultery, umiiral na yon. You don't need a law for that. Kasi nga, ito ay yung bilang nanggaling sa Panginoon, na we were created in the image and likeness of God, na natili yan, yung yun nga, buuan ng moralidad. Ibig mo sabihin, Brother Toto, nung sabihin mo na, umiiral na yan. In the form of the principle of love. Kaya nga sabi sa verse 10, love does no wrong to a neighbor. Tama. Pag-ibig na, wala pang 10 utos. Yung magkapatid, si Cain and Abel, gawin natin silang di ba? Wala namang binanggit na kautusan doon. Pero hindi ba alam ni Cain, di ba, na mali yung ginawa niya. Kasi doon sa pagkitil ng isang buhay, isang bagay na hindi mo na kailangan ng kautusan para magsabi na mali yun. Para sa akin, na yung espiritu ng Diyos na although wala na yung spirit ni God sa kanila, nanatili pa rin yung kanilang pag-iisip tungkol nga sa yun nga, buhay sa buhay, di ba? Kasi kung anuhin natin, kung titignan natin, katulad dito ngayon sa panahon natin, di ba? May isa akong ehemplo, ewan ko lang kung magandang example to. Yung umiihi na lang sa pader ng kapitbahay o sa pader, di ba? Hindi mo kailangan ng kautusan para sabihin na bawal umihi dito. Pero kung iisipin natin, hindi karapat na yun na dumudumi ka o umiihi ka doon sa pader ng... Kasi ayaw mo rin gawin sa iyo yan, di ba? Oo. So, ayaw mo rin gawin sa iyo yan. Hindi mo kailangan ng kautusan kasi mali yung righteous niya, yung pag-iisip mo. Hindi galing sa utos yun. Kundi sabihin na natin na kung ayaw mo gawin sa iyo yun, huwag mong gawin sa iba. Yung pagtapon na lang ng basura, bakit kailangan mo pa ng kautusan ng law, ng civil law? Kailangan mo pa ng kautusan? Hindi, kasi nga, yun nga, it is a disarray. Now, bakit may law? Because to tell us what's wrong. Kaya nga, yun yung purpose ng law. It cannot correct anyone, di ba? But it can only say that someone is doing something not accordance to the law given. So dito, yung binigay ng Diyos na 10 Commandments is a covenant with Israel. Pero itong binabanggit ni Paul, ito ay history na naintindihan na nila, which even before the covenant was given, is already in the minds of people. Di ba? Although even under sa mind na nila,
they still committed wrong. Like for example, yung sa tribe, Abraham, Isaac, Jacob. Di ba may ano pa rin sila, may mga adulterous pa rin yung incestuous, adulterous. Ginagawa pa rin nila yun. So, ibig sabihin nun, alam mo Kaya- naman, wala naman na. Kaya nga, Brother Toto, balikan natin yung sinabi mo na yung hikain. By default, kahit ako noon, ang alam ko, pag nakikipag-debate pa nga ako sa Luneta noon ano ang nilabag ni Cain nung pinatay niya si Abel? 10 utos ba o hindi? Tanong ko sa mga debater sa Luneta noon. Dati ang tumatambay doon ng gabi. Hindi nila masagot kasi sabi nila wala pang 10 utos noon. O kung wala pang 10 utos noon, ha? Ano ang nilabag ni Cain nung pinatay niya si Abel? Sabi, hindi namin alam. O, hindi na lang nila alam. Pero, nandun din sa Bible po, mga kaibigan, ang sagot. Huwag kayong papaligaw, magdidisip sa mga Adventist na may 10 Commandments. Hindi conclusion nun. False dilemma yun. Porque ba pumatay, 10 Commandments kagad. Andito po ang sagot sa binasa din natin sa 1 John, Brother Toto. 1 John chapter 3, verse 10 muna. Ang sabi doon, it is evident those who are children of God and those who are children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. Verse 11, for this is the message that you have heard from the beginning, that we should, and thou, love one another. Na hindi sinabi ni John na that we should keep the 10 Commandments. Hindi Kundi ang sinasabi na mula pa sa simula narinig natin, love one another. Tapos sa verse 12, in-example niya, yung si Cain. We should not be like Cain, who was one of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother is righteous. Walang nabanggit dyan na 10 Commandments ang nilabag ni Cain. Doon pa lang yun ha. Kundi ang sabi ni John, ang nalabag ni Cain ay yung we should love one another. So nauna ang love. The universal moral law of love, it comes ahead before even the fall of man. Before the 10 Commandments. Kaya yung premise na narinig natin palagi sa kanila, eternal ang 10 Commandments. Hindi po totoo yun. Hindi po equal ang 10 Commandments sa love. Because love comes ahead of the 10 Commandments. At tapos ito nga example natin si Cain. Hindi 10 Commandments per se ang kanyang nilalabag. Kundi sabi ni John, pakinig tayo kay John. Si kay Elder John, siya po ay anointed na tayo mag-ibigan sa isa't isa. Nasa 10 Commandments ba yan? Yes. Well, outside the 10 Commandments yan, nasa law of Moses yan na sinasabi niyong lumipas. Pero ito nga yung sinasabi ni Jesus Christ na second greatest commandment na mas nauna pa sa 10 Commandments ito. Na huwag tayong gagaya kay Cain, who was of the evil one at pinatay ang kanyang kapatid. Bakit niya pinatay? Kasi nilabag niya ang 10 Commandments. Hindi ganun Mga kapatid, this is an eye-opener for you to help you na mas malalo kayong mapalapit sa katotohanan at mapalapit sa Panginoon. At lalo na sa ating nagtanong, si Brother Ricardo Binarao. Yung binanggit doon Romans 13:9 na siyam, yun nga, ikaw mismo umamin ka, siyam lang ang binanggit, hindi 10 Actually, hindi nga siyam 8 lang kasi yung isa na sinasabi mo pang siyam na binanggit sa Romans 13 ay love your neighbor as yourself. Wala naman sa 10 Commandments yun. That is the greatest commandment na sinasabi ni Jesus. So, ito po'y sige, Brother Toto. Yung kasalanan ni Cain ang palaging emphasis yung murder, diba? Pero kita mo, dun pa lang sa una, yung emphasis of worship, di ba? Wala namang kautosan. Pero there was a worship of which si Cain, hindi ka nais-nais yung worship niya. Okay? He's worshiping one God. Pero yung offering niya, parehong Diyos. Yeah. Anong tinignan ni God? Yung heart. Yung heart ni Cain at saka yung heart ni Abel. Bakit? Kasi si Abel, yung pinakamaganda ang binibigay niya. Si Cain, yung ano lang, kumbaga ko ano lang yung available. Tapos, isa pang kasalanan niya, even without the 10 Commandments, hindi naman siya sinumbatan ni God. Nagsinungaling siya. Tinanong siya, saan na yung kapatid mo? Sabi ko, malay ko. Am I my brother? Yes. Oo nga. Wala naman 10 Commandments. Pero sa kanya,
inano ni God, wala naman sinabi siya, oh yan, nagsinungaling ka. Wala sinabi niya, di ba? Wala, Sabi lang wala. ni God na yung dugo nung kapatid mo ay sumisigaw galing sa lupa. So, dun sa bagay Yes. na yun, walang kailangang law kasi nga yung love nga eh. Love your neighbor, love your brother, love your sister, di ba? So, dun pa Yeah. lang, it goes beyond the 10 Commandments. It goes Yes. Saka, Brother Ricardo, dito mo makikita na para kay Apostol Pablo, hindi magkahiwalay ang ceremonial law at moral law o yung book of the law na sinasabi at saka 10 Commandments. Kasi dito sa binigay mong verse, sa verse 9, you shall not commit adultery, binanggit, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, binanggit, and other commandments are summed up in this word, you shall all love your neighbor as yourself. Kung titignan mo, ang binanggit lang na dito yung about love towards neighbor eh. Hindi binanggit about yung the first tablet, no? Yung love about God. At sinabi ni Paul na lahat yan hindi mo na kailangan isa-isahin. Kasi lahat yan ay sum up. Pag sinabing sum up, yan ay kumbaga parang ang shortcut nito, hindi mo kailangan isa-isahin yung utos na yan. Kundi sabi nga sa verse 10, you love does no wrong to a neighbor. So, ibig sabihin, halimbawa, Brother Toto, hindi nakasulat sa 10 Commandments, bawal makaipid sa kapwa lalaki, bawal makaipid sa kapwa babae, bawal mag-marijuana, bawal mag-drugs. Meron ba sa 10 Commandments? Wala. Pero, pag love lang ang iyong sinunod as a fruit of the Holy Spirit, kahit wala sa 10 Commandments na huwag kang manigarilyo, huwag kang mag-drugs, hindi ka magda-drugs, Brother Toto. Hindi ka magbibisyo, hindi ka magpa-practice ng homosexuality dahil ayan po ang original na foundation ng 10 Commandments na mas nauna pa sa 10 Commandments yung love. Kaya nga si Cain, ang binato kay Cain, hindi 10 Commandments, kundi love ang nalabag ni Cain. Kaya ang ganda nitong verse 10, hindi pinopromote ni Paul dito ang 10 Commandments. Yan ang problema. Out of context po yung inyong interpretation. Hindi pinag-uusapan 10 Commandments. Kumbaga, ang point dito ni Paul, kasi may mga Hudyo na audience sa Rome. Maraming Jewish Christian sa Rome na pamilya sa 10 Commandments. Nga pala mga nagdi Paul, binanggit lang yung 10 Commandments as an illustration to show na yung kanilang nalalaman at nakalikihan na nakagisnan na turo na 10 Commandments bilang Jews noon sa Old Covenant, kung tutusin sa panahon niya, because of Christ, na-fulfill na yan under the law of Christ of love. Pag nag-love ka, hindi ka gagawa ng mali sa iyong kapwa. Kung ipipilit mo na 10 Commandments lang niya, hindi pwede ka pa rin manigarilyo, pwede kang mag-drugs, pwede kang mang-rape, pwede kang na walang nakasulat. Hindi nakasulat natin. Kasi pinipilit mo na ibalik kami sa letra, di ba? Pero dito lang kami sa law of Christ, which is love. Kasi pag love mo, kahit chismis, kasi sa 10 Commandments, huwag kang magchichismis. Kaya nandun ako, daming chismosa. Yan ang number one na pinireklamo ng mga membro doon eh. Chismis. Kasi wala naman sa 10 Commandments yung chismis eh. Pero kung may love ka, at pinapractice mo, sinusunod mo ang law of Christ. Kasi of course, kahit hindi nakasulat yan sa 10 Commandments, hindi mo chichismis ang kapwa mo. Because love does no wrong to a neighbor. At mali ang chismis, ay chismis mo ang neighbor mo. Kaya pag nag-love ka, ay napulfill mo yung intent ng law ng 10 Commandments o ng 613 law. For love is the fulfillment of the law. Ang basa ko nung ako'y Adventist dito, love, pag may love ka, susundin mo pa yung 10 Commandments. Yung salita ko fulfilling eh. Love ay pagsunod sa 10 Commandments. Hindi ganun ibig sabihin ni Paul. Love is what? Pag umibig ka, kahit hindi mo memorize ang 10 Commandments, pag umibig ka, kahit hindi mo memorize ang pagkakasunod-sunod niya at kung ano nakalagay, pag umibig ka, obviously, yung intention na yon ng 613 law, hindi lang 10 Commandments, 613 law, natutupad mo. Amen? That's love. Para sa akin, existing yung principle. Pero nung time na Israel, because of a covenant, sinodify. Ayun, that's the right words.
Dinodify. Kasi existing yung principle of love. Kaya nga, love does not do any evil against your neighbor. Exactly. Oo. Love does not hold any records of wrong. It is forgiving, it's merciful. Wala sa Ten Commandments yun, have mercy. Wala po sa Ten Commandments yun. Diba? Love is patient. Wala sa Ten Commandments yun. Love is kind. Di ba? Wala rin sa Ten Commandments yun. So, pero in principle, everything existed in principle when it comes Just to the one law. word, love. Love.